Ayun, okay na. Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. So, marami sa inyo na gustong maging pulis. Kaya nandito ako para tulungan ka. Kasi minsan nakakalito yung pag-apply para sa exam. Now, wag na natin patagalin to. Kapatid, ang ating pag-aaralan o yung ating topic for today ay simple lang. Papaano nga ba makapag-file at paano makapag-take ng NAPOLCOM exam? Now, kapatid, wag natin patagalin. Nagbaba ang NAPOLCOM ng advisory. Nakikita mo dyan yung detalye. Medyo mahaba, medyo nakakalito, kaya himayin natin. Now, kapatid, bago tayo magpatuloy dito sa advisory, kailangan alam mo, alin? Simple lang. Ito po yung mga qualifications para malaman kung sino ang pwedeng mag-take ng NAPOLCOM exam. Yung iba naman dito madali na. Isa-isahin natin. Una sa lahat, kailangan pinanganak kang Pilipino. Hindi pwedeng foreigner ka na nagpa-naturalize. Pangalawa, dapat ang edad mo ay 21 to 30 years old. Now, here's the thing. Minsan, may mga regional center na hindi na po tumatanggap ng 30 years old. So please take note of that. Pero kunyari, 29 ka ngayon, magto-30 ka pa lang this year, pwede pa yon. Okay? At kung 30 ka naman at balak mo mag-take, pwede mo pa rin itry. Pero ang pinaka-edad talaga is 21 to 30 years old. Now, sa height naman, pag nag-take ka ng exam, hindi nila i-check yan. So, okay lang yan. Malinis tayo. Pero kung mag-a-apply ka na sa pagpupulis, ang height mo pag lalaki dapat at least 5'2", sa babae naman 5 flat. Now, ano naman po dapat ang tinapos, Sir PT? Dapat po ikaw ay graduate ng bachelor's degree. Hindi po pwede, mga kapatid, yung K-12 graduate. Hindi pwede senior high lang. Hindi pwede na college undergrad. Hindi po kayo makakapag-take. Bakit? Isa po sa mga requirements para ma-take sa exam is TOR or diploma. So, pati na rin yung certificate of graduation. So, kung wala ka nun, basically, hindi ka makakapag-take. At makukuha mo lang yun pag nakagraduate ka na ng college. Okay? So, tapusin mo muna yung pag-aaral mo and then proceed ka ngayon sa pagpupulis mo. Now, may isa pa lang common question bago tayo magpatuloy. Isa sa mga padalaging tinatanong sa akin, Sir, kailangan po ba criminology para makapag-take ng NAPOLCOM exam? Hindi po. Pwede po sila nursing, pwede yung doktor, pwede si IT, BSBA, HRM at iba pa. Wala pong course na required basta graduate ng bachelor's degree. Okay? Forward tayo. Now, kailangan mo ng eligibility. Mamaya na yan. Good moral, sir, hinahanap po ba? Hindi. So, walang problema dyan. And criminal record, hindi rin nila check yan. Pero syempre, mas magandang wala, di ba? Now, focus tayo sa number 5. Kasi ito yung pinaka-importante. Di ba? Now, sa number 5, kailangan mo po ng eligibility. Kung nakapasa ka na ng civil service, kailangan pa ba mag-take ng NAPOLCOM? Pwede na yon. Pero kung wala ka pang eligibility na nakalista rito, ang pinaka-the best at pinakamadaling makuha is the PNP entrance exam. Ito pong NAPOLCOM exam na ipinapaliwanag natin ngayon. Okay? So, yun po yung mga qualifications, kapatid, para po ikaw ay maging police. At chinecheck yan ni NAPOLCOM pag mag-exam ka na. Hindi lahat yan. Ang pinaka-check dyan yung educational requirement, kasama sa requirements yan, and then yung iyong age requirement. Kasi yung valid ID na ipapasa mo, dapat may birthday. Okay? So, ang pinaka-chinecheck nila dyan kapag nagpasa ka na is this two. Yung iba hindi naman. Forward tayo. Now, tanong, Sir PT, kailan po ang pinaka-exam? Ito na po. October 18, 2026, kapatid. Okay? So, forward tayo. Now, Sir PT, kailan po ang online registration at filing? So basically, kapatid, dapat alam mo to, ano? Para makapag-take ng exam, meron dalawang step. Una, kukuha ka muna ng schedule online, and pangalawa, pupunta ka sa regional center kung saan ka malapit. For example, ikaw ay taga NCR, nasa Makati yan. Ikaw ay nasa Region 4A o dito sa Calabarzon, nandoon yan sa Calamba.
Okay? So, basically, yung regional center ng NAPOLCOM na pinakamalapit sa'yo, doon ka magsasubmit ng requirements. Sir Pity, paano ko malalaman kung saan regional center ako? Simple lang. Punta ka sa Google, alam mo naman siguro kung anong region mo. Ilagay mo doon, for example, Region 5. Region 5, NAPOLCOM Regional Office. Lalabas yun doon. Okay? Now, forward tayo. Kapatid, kailan po ang start ng registration? Ang start niyan is August 17. Take note of this. 12:00 ng tanghali. Pinaka-importante na alam mo to kasi bakit? Day 1 pa lang ubos na kadalasan ng slot. Kaya dapat abangan mo yan. 12:00 ng tanghali, August 17. Now, kailan po, Sir PT, ang simula ng pagpapasa ng requirements sa NAPOLCOM Regional Center? Ito po. Mula August 18, kinabukasan ng 17, pwede ka na pong magpasa ng mga requirements. Basically, doon sa online registration, mamimili ka ng araw kung anong araw ka magpapasa ng requirements mo. Okay? So, pipili ka doon from August 18 to September 17. Piliin mo yung araw, kapatid, na alin. Bakante ka. Kasi may mga matitigas ang ulo, pipili ng araw, hindi naman nila pupuntahan yung araw na yon. May maluwag atang tornilyo. So, make sure na yung araw na pinili mo, mapupuntahan mo talaga para hindi ka mahirapan. Now, forward tayo. So, alam mo na yung exam date, registration, and pasahan. Kapatid, papaano ba ang gagawin? So, iisa-isahin natin mula sa pag-online, sa pagpapasa ng requirements, and then syempre yung sa review. And yung goal mo, mag-top. Ngayon magtataka ka, sir, bakit mag-top? Bakit hindi makapasa? Simple lang, no? Ongoing po ngayon yung tinatawag na rankings. Basically sa rankings, kapatid, importante na mataas po ang rating mo sa exam. Kasi ang passing rate ng NAPOLCOM is 70% lang. Now, ang problema dyan, minsan nakapasa ka nga pero malalaglag ka sa rankings. Kasi simple lang naman yan, no? Kung may choice ka, anong pipiliin mong police? Yung mataas ang grade o yung medyo pasang-awa lang? So NAPOLCOM made a decision. Kaya nga may ranking sa tinatawag na yung pinipili nila yung may matataas na rin grade sa exam at yung sa jiwa nila nung college. Now, with that said, mga kapatid, forward tayo. Now, step 1 pa lang yun. Ba? So, step 1 tayo, yung ating online registration. Kapatid, huwag natin patagalin. Bigay ko na sa iyo yung link ng website ni NAPOLCOM. Pumunta ka sa browser, huwag po kiklik sa mula sa Facebook, munta kay Google Chrome. Okay? Tapos i-type mo yan, napolcom-nos.org. Ngayon, may mga mongoloid dyan. May mga siraulo dyan, no? Na ang gagawin, tatype na nila yan ngayon. No? Ganito lalabas dyan. Sorry for that term, mongoloid. Baka may magalit sa akin dito. Pabiro lang po yon, walang magagalit. Alam niyo naman, di ba? So, balik tayo dito. Take note of this. Huwag mo munang gawin ngayon. Kasi sarado, pangani. Sarado, pangani! So, August 17 ng tanghali, magiging open na po yung website na yan. Okay? So, pagdating ng August 17, binuksan mo yung website, ito po ang haharap sa'yo. So, kapag cellphone ang gamit mo, syempre pa ganun yan. Pero parehas lang naman. Huwag mong pipindutin yung dilaw, hindi yan para sa'yo. Alam nila kung kanino yan, hindi yan para sa'yo. 99% ng magtitik, alam nila na ito dapat ang pindutin nila. Okay? Kasi civilian ka. Ito po ay para sa mga police na nakapasok ng wala pang eligibility. Okay? So dito ka, hindi ka pa police. Now, pagkapindot mo dyan, ito ang haharap sa'yo. Nandyan po yung mga personal details mo, fill upan mo. Make sure mo, please lang, awa, na tama yung ilalagay mong detalye. Okay? Now, kapatid, tapos pipili ka ngayon kung saan ka mag-exam. Kung saan ka magpapasa. Tama naman, no? Kasi doon sa region kung saan ka magpapasa, doon ka rin mag-exam. Oh.
So, huwag mo nang kalabanin yung sarili mo. Now, ano daw? So, dito sa place of registration, piliin mo yung region mo. Tapos, sa processing date, piliin mo kung kailan ka magpapasa. Again, from August 18 to September 18 ang pasahan. Okay? Pagkatapos mo ma-fill upan lahat yan, kapatid, double check mo nang mabuti. Super buti, okay? Now, if in any case, magkamali ka dito, mali yung spelling ng pangalan, mali yung number, mali yung email address, that is okay. Kasi pag nagpasa ka na ng requirements, ipapa-double check uli yan sa'yo, tapos pwede mong ipakorek doon. Okay? Pero syempre, mas mabuti nang walang hassle, no? Itama mo na lahat at your first try. Okay? So forward tayo, kapatid. Now, makikita mo dito sa baba, magsasubmit ng ID, di ba? Gawin mo na to ngayon. Kasi bakit? Ano po yun, Sir BT? Kung mapapansin mo, screenshot na yung nakalagay dyan, hindi na yung actual na picture. Doon sa website ni Napolcom, kapatid, alin, kapag malaki yung file ng MB ng picture mo, ano nangyari? Nag-error. So, pinakamadaling paraan, isend mo sa sarili mo sa Facebook, tapos isave mo. Yun ang pinakamadaling paraan para lumiit yung size ng picture. Yun yung i-upload mo rito. I-ready mo na yan ngayon para hindi ka magka-problema. Okay? Now, pag na-ready mo na yan, forward tayo. Yun na yung i-upload mo. Let's say na-upload mo na. Kiklik mo si submit. Now, please take note. Be very, 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 very careful with this. Okay? Mag-iingat ka ng doble, triple. Bakit? Kasi pag dating sa susunod, kailangan mong mag-screenshot agad kasi nawawala yun. Okay? So, pinundot mo yung submit, lalabas to. Please lang, i-screenshot mo agad. Kailangan sa screenshot, kita yung place kung saan ka magfa-file, kita dapat yung date, at kita din dapat yung appointment ID. Kasi pag nagpunta ka na sa Napolcom Regional Office, yan po yung mga chine-check nila. Okay? So, screenshot mo na agad. Please lang. Please lang. Okay? Now, forward tayo. Pagkatapos nun, na-screenshot mo, let's say, nakuha mo naman yung importante. Scroll down mo yan. At click mo tong save and print para ma-save sa cellphone mo. Now, yung iba sa inyo, hindi yan makukuha. Kasi medyo nawawala agad yan. Kaya make sure na na-screenshot mo agad to. Awa naman, i-screenshot mo agad. Okay? Now, forward tayo. Kapatid, yung website na pinag-usapan natin, minsan nagkakaroon ng error. Wala naman kasing perfecto, di ba? Now, ito yung mga error na yan. Unang error is itong 504 gateway timeout. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. Marami ang gumagamit ng website. Puno. Isipin mo Jollibee to, di ba? Gusto mong kumain. Ngayon, nakapila kayo sa labas. Habang nasa labas kayo, yan ang lalabas na error. Anong gagawin mo? Simple lang. Hintayin mo may lumabas sa Jollibee. I-refresh mo ng i-refresh yung website kasi pag may natapos na makapag-fill up doon, makakapasok ka na. Okay? So, hayaan mo silang matapos. Refresh ka ng mag-refresh ng website hanggang makapasok ka. Pag nakapasok ka, fill up ka na. So, pag ito yung error na nakita mo, take note. Ano to? Gateway timeout error. Anong gagawin? Mag-refresh hanggang makapasok sa website. Now, forward tayo. Ito yung isa sa mga common problem. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, minsan hindi nila na-screenshot. Di ba? So, yung iba dyan, magfa-file ulit. So, ang lalabas dyan, already in the list. Kasi meron ka ng kopya ng records mo sa Napolcom. Ang problema is what? Hindi mo na screenshot. Kaya umulit ka. So, kapag nangyari yan, anong gagawin mo? In the list ka na daw, di ba? Meron ka ng record. Simple lang. Mag-chat ka sa Napolcom FB page ng region mo. Okay? Mag-send ka ng email. Okay? Or, tawagan mo sila para maipa-confirm mo yung pangalan mo sa listahan.
Okay? Papaano yon Sir PT, pag already in the list? Ganito po, meron akong isang estudyante, ang ginawa, nag-message sa NAPOLCOM, yung regional center nila. So, sinabi niya, already in the list na po ako, already in the list na. Anong gagawin? Nag-chat siya, di ba? Humingi siya ng tulong, help po, help. So, may isi-send sa'yo si NAPOLCOM na yun yung ipapakita mo kapag magpapasa ka na ng requirements. Okay? So, ganyan ang gagawin. Kukontakin mo sila. Kung hindi makontak sa Facebook, sa email. Kung hindi makontak sa email, tawagan. Kapag wala talaga, puntahan mo. Di ba? Para lang makuha mo yung slot mo. Take note, very important. Ang ibig sabihin ng already in the list, nasa records ka na nila. Okay? At kapag nasa records ka na, ibig sabihin nun, may slot ka na. Now, Sir, paano makontak si NAPOLCOM? Ito, screenshot mo. Okay? Ito yung region ng NCR, CAR, 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, and so on. Diyan mo sila pwedeng makontak para ipa-confirm kung already in the list ka na or kung may iba ka pang tanong kay NAPOLCOM. Okay? So, yan ang kanyang contact details. So, forward tayo, kapatid. Now, ito yung pinakamasalimuot na error. Pero hindi naman sobra. Ang gagawin mo rito, simple lang. May mga dates doon, tapos, syempre, mga tao nag-register na pupuno. Kaya ang lalabas dyan, reach the maximum examinee. So, anong gagawin mo? Number 1, mag-try ka ng ibang date. Kasi puno lang yung date na yan, try mo sa ibang date. May maluwag pa na date yan later on. Now, kapag wala na talaga, puno na mula August 18 to September 18, puno na talaga. Anong gagawin mo? Simple lang. Nag-try ka ng alas 12 ng tanghali, try mo alas 2. Try mo alas 5. Bakit? Kasi down the line, nagre-refresh po ang mga server ni NAPOLCOM kasi may mga double entry dyan, may mga wrong entry. Nababawasan yan, nagkakaroon ng opening. Okay? So, try mo sa ibang oras at ibang araw hanggang makapasok ka. Now, Sir PT, potsa, trinay ko na, minuto, segundo, wala talaga. Ano pang gagawin ko? Magantay ka kasi down the line, magkakaroon niya ng walk-in. Ano ibig sabihin ng walk-in? Ibig sabihin nun, pwede kang pumunta sa regional center para mag-file directly. Bit-bit mo yung mga requirements mo. Okay? So, again, kapag wala na talaga, maximum examinees na, wala nang choice, mag-walk-in ka. Mag-antay ka. Lagi naman po nagkakaroon ng walk-in, no? Kailangan mo lang antayin. So, forward tayo. Kapatid. So, yun yung sa online processing o yung online registration. Pagpunta mo sa step 2, nandito na po yung face-to-face. Magpupunta ka na ron sa regional center. Dala-dala yung mga requirements mo. Now, kapatid, papaano yan? So, ito yung mga i-present mo. Una sa lahat, yung pina-screenshot ko sa inyo kanina, di ba? Paprint mo yon. Kasi mamaya malobat yung cellphone mo, kung ano mangyari, at least printed na. Tapos, kailangan mo ng isang passport size photo, government ID, tapos, photocopy ng alinman sa tatlo, and then itong bayad sa exam and legal size envelope. Isa-isahin natin, madami kasi yan no? So, kapatid, yung online registration notice, di ba ito, na-screenshot ko nga yung akin, ito po, pwede mong ipaprint o pwedeng screenshot, basta kita yung registration place, registration processing date mo, pati na rin appointment ID, goods ka na. Yan po yung ipapakita mo doon. Katunayan yan na may schedule ka para sa araw na yun. Okay? Now, ito naman po yung sample ng passport size photo. Isa lang ang kailangan. Last NAPOLCOM exam, 2. Ngayon, isa na lang. So, dapat po nakaputing t-shirt ka, puti yung background, tapos yung pangalan mo, first name, middle name. Take note, walang pirmang kailangan. Hindi to civil service. Sa civil service, kailangan kasi may pirma. Hindi rin kailangan ng, middle initial. Dapat middle name. Dapat middle name buo. Tapos, pag walang middle name, may magtatanong dyan, sir, wala akong middle name. Hindi, wala kang ilalagay. Ilagay mo Kalabaw. Uy, gago, joke lang. Baka may maglagay nun, ha?
Baka may maglagay ng kalabaw, wag niyo lalagay kalabaw, wala kang ilalagay. And then last name mo and yung middle initial sa dulo. Middle initial, yung affix ng pangalan mo. Okay? So, yan yung sample ng passport size photo. Ito naman yung sample ng legal size and mailing stamp. Usually, available ito kapatid sa mismong NAPOLCOM office. Okay? Available yan doon, binebenta nila. Pero kung wala, bili ka sa labas. Now, tatanong mo sa regional office ng NAPOLCOM kung magkano yung halaga ng mailing stamp na kailangan. Pero 9 out of 10 times o 99% available yan doon, nabibili yan doon. In the moment na wala, tanong ka na lang doon. May bantay naman yan eh. Bago ka makapasok ng NAPOLCOM regional office, may bantayan. Yung nag-check ng schedule mo, pwede mo itanong sa kanya kung saan makakabili yan. Alam nila yan. Okay? Now, forward tayo. So, dala mo yung mga requirements mo, kompleto ka. Ngayon kapatid, ang makukuha mo is itong notice of admission. Nandiyan yung mga dapat mong gawin, kung saan ka mag-e-exam, anong dapat mong reviewin, at iba pang mga detalye. Now, na-skip ko ata yung sa TOR o diploma. Wala akong sample dito. Pero discuss na lang din natin. Now, ito, kapatid, hindi ka na mahihirapan dito. Kasi bakit? Ang kailangan mo lang naman dito ay isa sa tatlo. Now, pwede ka mag-TOR o diploma o certificate of graduation. Again, isa lang sa tatlo. Dati kasi kailangan lahat yan eh. Ngayon, isa na lang. Tapos, hindi mo na rin kailangan itong certified Xerox copy, huwag mong problemahin yan. Huwag mo na isipin yan. Huwag, mababaliw ka lang. Anong gagawin mo? Kasi ito, magpapa-authenticate ka pa sa school mo. Huwag na yan. Ang gawin mo, dalhin mo yung original, photocopy nun. Ang gagawin nila dyan, pagdating mo sa regional center, i-check nila yung original, i-check nila yung photocopy, kukunin yung photocopy, balik sa yung original. Simple lang, walang problema. Diba? So, take note of that. Again, isa lang sa tatlo. Now, yung iba sa inyo, nahihirapan kumuha ng dalawang to. Ng cert of grad at diploma, ng transcript of record at diploma. The best thing na kunin mo is yung certificate of graduation. Okay na yun. Okay? Mas madali kunin to. Now, forward tayo kapatid. Last na. Ito na yun. Yung pagre-review kasi may notice of admission ka na. So, ang gagawin mo na lang ay mag-aaral. Okay? So, kapatid, sa pagre-review, meron kang two options. Pwede kang mag-self-review, marami sa YouTube, madami sa Facebook, ng mga files, ng mga libre, and so on. Or pwede kang mag-aral ng may nagtuturo sa'yo, na may mentor. Pwede mo ma-access yung mga free na turo ko sa YouTube. Madami doon, sobra akong madaming in-upload roon tungkol sa NAPOLCOM. Or pwede mo akong maging mentor, kapatid. Now, kung pipiliin mo si option 2, next tayo. Now, ako nga pala, kung di mo pa ako kilala, si Rolando Tubo Jr., kapatid. Top 1 po at may pinakamataas na rating hanggang ngayon ng NAPOLCOM PNP exam noong 2023. Bale, napapansin mo, dalawa yan kasi nag-take din ako ng 2022. Now, paano ako nakapag-double take? Paano nangyari yon? Pinayagan ako kasi nung nag-file ako for 2023, meron kasi yan dun eh, sa mismong regional center, may papel yan. Nakalagay doon, nakapag-take ka na ba ng exam na yon? Na-checkan ko yon. Tapos kilala din ako nung nag-process. Okay, sabi niya sa akin, oh, di ba nag-top ka na? Mag-take ka ulit? Sabi ko, opo. Kasi kasama siya sa nag-picture sa akin nun eh. Sabi ko, opo, mag-take po ako ulit. Gusto kong mag-top 1. Sabi niya, sigurado ka? Paano kapag bumagsak ka? Eh di, malas mo. Sabi ko po, tignan natin kung anong mangyayari. So, pinalad naman, thank you Lord. Nag-top 1 tayo on my second take. So, tayo may pinakamataas na rating until now. Now, pwede pa po ba mag-take ulit? Kapatid, hindi na. Hindi na po pwede mag-take ulit. Sorry for that. Baka makasuhan tayo pare-pareho ng NAPOLCOM. Kasi nakapag-take uli ako actually. Nakapag-picture uli ako sa kanila. Alam naman nila yun. Hindi naman ako ginalaw o kinulong. Wala naman tayong violate na batas. Wala namang advisory or memorandum na bawal during that time. Okay? So, yun lang naman.
Now, top 1 din tayo ng Penology Officer Examination. Top 5 tayo ng Criminology Licensure Examination. Top 6 tayo ng Fire. And currently, may 91.41 na rating tayo sa Civil Service Professional. So, kung pipiliin mo ako maging mentor mo, ito nga lang naman yung aking mga credentials. Dagdag mo na rin na kapag chinek mo yung Facebook page ko, makikita mo doon na meron na po tayong mahigit 10,000 mga estudyante sa Napolcom na naipapasa. More than 10,000 na po, kapatid. Now, hindi pa kasama dyan yung 17 top notcher natin. Okay? So, yun lang naman yun, kapatid. At kung gusto mo nang sumama sa review, di ba? Message mo lang kami dito sa aming Facebook page. Kapatid, yung review natin, it will be online. Wala po kaming face-to-face. Online tayo purely. So, mangyari doon, magdi-discuss tayo, magpapa-exam ako sa'yo, discuss, pa-exam, magkakausap tayo directly, mag-chat tayo, mag-uusap tayo ng live, online. Nakakausap mo ako at matatanong mo dito. Di ba? Kung may bumabagabag sa'yo, iniiwan ka ng jowa mo, anong gagawin mo? Putang ina. Mga tanong sa akin eh. So, kung gusto mo ako maging mentor, message ka lang sa ating Facebook page, kapatid. Yun lang naman, no? So, ang ating goal sa exam is hindi lang makapasa. Ang goal natin is mag-top. Bakit? Kapatid, simple lang. Kapag po ikaw ay top notcher sa exam at aplikante ka na, may ibinibigay na maliit na papel. Nakalagay doon, mga Latin awardee, mga top notcher, meron kayong privilege. Okay? Meron po. So, kung gusto mo, nang sure ball ka sa pagpupulis, i-top mo ang exam. With that said, mga kapatid, this is your one and only Sir PT, always reminding you, do the hard work. Especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali ng buhay mo. Magandang araw sa iyo at galingan mo sa exam. Mag-enroll ka man o hindi, ikaw bahala sa buhay mo, malaki ka na. Marami akong libre dyan. Kung wala kang budget, pwede ka doon sa mga free materials natin. And then, minsan, nagla-live din tayo ng free. So, abangan mo lang. Mag-follow ka lang sa Facebook page namin. Okay? Yun lang, kapatid. Magandang araw sa iyo. Galingan mo sa examen. Galingan mo! Goodbye. Good vibes. And goodbye. Naulit ata yung goodbye. Bye-bye!